What's up, millionaires? It's me, Mentor MC. Nandito naman tayo upang matuto sa panibagong segment natin. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang mga techniques kung paano ba mas magkaroon ng direksyon sa buhay at kung paano malaman kung saan ka papunta. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay yung topic na madalas ay hindi na natin na pag-uusapan sa loob ng bahay natin. Ito yung goal setting. Pag-uusapan natin, saan ba tayo dadalhin ng buhay natin? Pag-uusapan natin, saan ba tayo pupunta sa buhay natin? Alam nyo kung bakit? Maraming tao walang narating sa buhay nila kasi hindi naman nila alam kung saan sila papunta. Kaya importante na as early as now na napapanood mo to, magsimula ka ng magkaroon ng direksyon at patutunguhan sa buhay mo. Kaya naman, pag-usapan natin ang goal setting. Sa goal setting, this is actually a roadmap for what is possible sa buhay natin. And with goal setting, this will set the tone kung saan papunta yung buhay mo. Importante na malaman natin yan. So, let me give you something to ponder. Pag-isipan mo maigi. Isang buwan mula ngayon, you can either have a progress or you can have all the excuses in the world kung bakit hindi ka nag-progress. Anong pipiliin mo? Alam nyo, isa sa pinakamalungkot, actually hindi naman malungkot, no? Isa sa pinaka matinding katotohanan sa mundong ibabaw ay ang oras walang pakialam. Lilipas at lilipas at lilipas lang yung oras na yan. Whether you like it or not, lilipas yung oras. So, what I'm trying to say is, whether may mangyari sa'yo o wala, lilipas ang oras, tatanda ka, and you will look back sa buhay mo, tatanungin mo ngayon yung sarili mo, anyari? Kaya, importante, no, na dapat meron kang gustong mangyari sa buhay mo. So, what is a goal? Ano ba tong goal na to? Goal is the object of a person's ambition or effort. Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Bakit mo iniisip yung mga pangarap mo? So, those are basically your goal. Diba? This is an aim or a desired result sa buhay natin. Siyempre, lahat ng bagay merong output. Diba? Anong output yung gusto mong mangyari sa buhay mo? So, setting goals is the first step in turning the invisible into visible. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng laman ng puso natin at isipan natin, those are all the things that is invisible to the naked eye. Hindi nakikita. Pero, once na sinet na natin yung goal, once na sinulat na natin yung goal, magiging reality na yon sa physical form. Lahat ng bagay, dalawang beses, nililikha. Una sa isip at puso, pangalawa sa physical manifestation nito. Parang etong mga libro sa likod ko. Lahat ng to naisip muna ng author. Then, sinulat, naging pinublish, naging libro, nagkaroon na ng physical manifestation. So, ganun din yung mga goals natin. Magsisimula lahat sa isip at puso natin. Those things are invisible. Then, setting goals will make them visible na makikita na natin kung ano yung kukunin natin. So, goal setting is a purposeful and explicit process that starts with identifying a new objective, skill, or project you want to achieve. Ibig sabihin, this is something na wala pa sa'yo. So, you cannot goal yung mga bagay na nasa iyo na. Diba? Hindi mo pwedeng i-goal yun. Ang i-goal natin, yung mga bagay na ma-achieve pa lang natin. Whether bagong skill ito, bagong achievement ito, o bagong material things ito, o bagong experience mga bagay na to. So, now, one important thing about goal setting is you need to make a plan for achieving it and you work to complete it. Tandaan nyo to, ang pangangarap ng malaki, kapag ka nanatiling pangarap yan at hindi naging goal, ang tawag po doon ilusyon. Diba? Nag-i-ilusyon ka lang. Pero, ang pangarap na malaki, once na nabigyan na ng goal, naging action plan na himay-himay mo na set mo na, magiging pangarap na yan. Okay? So, let me discuss with you the importance of setting goals. Ano ba yung mga importansya na meron tayong goal? Una, goals give you focus. Alam niyo po yung kabayo, nagkakaroon ka ng tapaoho.
Diba? Nagsosot ka ng tapo ngayon na dito ka papunta. You have all the distractions in the world. We all have these distractions. Pero once you set a goal, magkakaroon ka ngayon ng focus. So, without a goal, your efforts can become disjointed and often confusing. Kung ano-anong pinag-aasikaso mo, kung ano-anong pinagtatrabaho mo, kung ano-anong pinag-aahataw mo. At the end of the day, wala nangyayari sa'yo. Wala ka natapos, di ba? Goals help you measure progress. Parang ganito yan. Ang hirap i-determine kung magaling ba yung archer kung puro padar yung tinatamaan at wala namang target o bullseye na hinihit. Ang hirap ma-determine kung sino mananalo sa dalawang koponan sa basketball kung walang basketball ring. 'Di ba? Imagine mo, pasahan ng pasahan, takbuhan ng takbuhan, dribble ng dribble, pero walang puntos na nakukuha. Bakit? Kasi nga walang goal. Walang progress. Walang puntos. At yung tawag natin sa football o sa soccer, di ba? Yung net, ang tawag natin doon ay goal. So, ibig sabihin, kailangan sa buhay natin para malaman natin kung pumupuntos tayo or merong progress yung buhay natin, dapat naka-base ito sa goals natin. So being able to keep track of your progress toward achieving a goal is only possible if you set one in the first place. Kaya importante na meron ka. Okay? So goals help you stay motivated. Mga kapatid, alam naman natin to. Ang dami nating pagsubok, daming rejection, daming discouragements na dadaanan sa buhay. What keeps you motivated are the goals you set, especially for yourself and your family. So it's easy to put off work until tomorrow when there is no goal on the line. Minsan, tinatamad tayo. Bakit? Kasi hindi naman tayo nag-goal o hindi naman mahalaga yung na-set natin na goal. Kaya dapat, para lalo tayong magsipag, something that will excite us yung goal natin. So they help you beat procrastination. Ito yung manyana habit, yung mamaya na. Bukas na. So, pagka ganyan, magugulat ka na lang, tumanda ka na wala kang pinagkatandaan. Tumanda ka na wala kang na-achieve sa buhay. Bakit? So, when you set goals in life, specific goals for what you want to achieve, it helps you understand that procrastination is dangerous. Magugulat ka na lang. Lumipas na ilang panahon, wala nangyari sa'yo. Bakit? It's because you procrastinated. Yun yung importanteng kailangan matutunan natin na hindi tayo dapat nagpo-procrastinate. So, you achieve even more. Once na nasanay ka ng kumukuha ng goal, when you set a goal and you reach it, it gives you the taste of victory. You will want to taste that again. So, maliit man na goal yan, nagsimula sa maliit, natikman mo, susunod yun, may higher goal ulit. And then you will wake up one day, sobrang layo na ng narating mo sa buhay. It's because sinimula mo mag-set ng mga standards sa buhay mo. You get the idea? So, nagkakaroon ka ngayon ng tinatawag natin na winning mindset. Winning mindset. Kung ang pagiging talunan ay laging na-experience, nako-condition yung isip mo na, ay, talo na naman ako. Pero kung nag-set ka ng maliit na goal, tinamaan mo, nag-set ka ng higher na goal, pinilit mong tamaan talaga, you did whatever it takes para mangyari yun, madi-develop naman sa'yo ngayon yung winning mindset. So goals help you determine what you want in life. Diba? The act of setting goals forces you to contemplate what you truly want out of life. Remember this. Your life will pass. Your life will continue to move on, to move forward. Kaya lang, ito yung malupit na part. Kinakailangan, habang lumilipas yung oras at panahon, ikaw ay naglalakad o tumatakbo o tumutungo patungo sa buhay na gusto mo. So try to imagine yourself 5 to 10 years from now, 20 years from now. Ano na kaya ang buhay meron ka? Nandiyan na kaya yung bago mong bahay? Kotse? Maraming savings? Nakapag-travel ka around the world? Kasama yung mga mahal mo sa buhay? Napag-aral mo yung mga anak mo? Sa magandang eskwelahan? Kinasal ka na? Nagkaroon ka na ng asawa? All these things, dapat napipicture out mo to. Kasi, this will determine ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. Diba? Anong klaseng bahay, anong klaseng kotse, and anong klaseng buhay. Diba? Gusto mo ba mag-serve sa church? Gusto mo bang mag-serve sa community? All these things na may experience mo, kailangan kino-contemplate mo yan.
Importante na malaman mo kung saan ka patungo. Isulat mo yan, di ba? So these are all the importance. Goals give you focus. Goals help you measure progress. Goals help you stay motivated. They help you beat procrastination. You achieve even more. And goals help you determine what you want in life. Now, the real value of setting goals is not the recognition or the reward. Ano ba yung talagang value na nabibigay sa atin ito? It's the person we become by finding the discipline, the courage, and commitment to achieve them. Sino yung nagiging ikaw? Always remember this, you do not attract what you want. You attract in life who you are. So, ibig sabihin, kung gusto mong maging milyonaryo, kinakailangan mong matutunan ang disiplina, ang tapang, at ang commitment ng isang milyonaryo. Kung gusto mong maging successful sa buhay, kinakailangan matutunan mo ang disiplina, ang courage, at commitment ng isang matagumpay sa buhay. Wala namang talagang shortcut eh. Kailangan ikaw yung nagbabago. So, paano yun? Kung dati tatamad-tamad ka, ngayon na nag-set ka ng goal, masipag ka na. Kung dati mahina loob mo, ngayon nag-set ka na ng goal, lumakas na yung loob mo. In short, nagbago na yung ikaw. Dahil nagbago ka na, nagbago na yung character mo, nagbago yung values and beliefs mo, ano nang susunod na magbabago? Magbabago na rin yung resulta mo. So, saan ba tayo magsisimula? Where do we begin? Where to start? So, decide. That's the first step. Think of something you want to do or work towards. So, sa mga kasama ko sa business, you decide to really focus and learn and give time, give effort sa Diamonds Business Club. Aralin mo talaga. Sunod, write down how you will know you have reached your goals and when you'd like to have achieve it by. Ano ibig sabihin? Kailangan meron kang dream board. Ano yung mga bagay na gusto mo sa iba't ibang aspeto ng buhay mo when it comes to your career, to your family life, to your financial life, to your spiritual life, to any other aspects ng buhay mo. And isulat mo kung kailan mo gustong makuha yan. Kailangan nakalista para meron kang sense of urgency. Kasi kung hindi mo lalagyan ng timeline, kung hindi mo lalagyan ng target, ang mangyayari, bukas na lang. Next time na lang, next week na lang, next month na lang, next year na lang. But if you put timeline, magmamadali ka ngayon ma-achieve yan. Pansinin mo, pagka yung mga taong may sakit, tinaningan, biglang kumakain ng healthy, nagmamadaling maging healthy, di ba? Bakit? Kasi may taning sila eh. So, the same thing with our goals. Tatrabawin mo na mabilis yan kasi nilagyan mo ng taning. So, after writing it down, sulat nyo nga yung mga, ikaw, sulat mo nga yung mga pangarap mo dito sa comment section para mabasa ko naman. Kahit hindi mo naman mape-paste yung picture, but at least list lang, ilista mo dyan. Ha? Patingin ako. And kung kailan mo gustong ma-achieve yan. Then tell someone. No? Telling someone we know about our goals always seem to increase the likelihood that we will stick at them. So, ang tawag natin dito ay accountability partner. Find somebody na magiging accountable sa'yo. Sino ba yan? Sa business, kung kasama kita sa business, yung coach mo at yung mentor mo. Or someone no, na you put your trust with. No? Yung naniniwala rin sa pangarap mo. Iiwas ka ngayon sa mga taong negative. Ha? Lalayo ka sa mga taong negative. Huwag mong pinagpapapansin yung mga taong nagsasabi sa'yo na hindi pwedeng mangyari yung mga pangarap mo. I'm telling you, pwedeng matupad yung mga pangarap mo. You just have to find someone na you can be accountable with. Okay? So, kausapin mo yung coach mo. Coach, ito yung gusto kong mangyari. Ito yung listahan ng mga pangarap ko. Gusto ko by ganitong taon, by 2024, by 2025, by next year, in 2 years from now, nakabili na ako ng first car ko. So, lista mo yan, then sabihin mo sa coach mo, planuhin ninyo, and ito lang, be honest, gusto mo bang itulak ka ng coach mo? Diba? Kasi itutulak ka niyan talaga para mas mapabilis o mapadali yung pagkuha mo ng pangarap mo. Then of course, break down your goal. Saan mo i-breakdown? Sa mga specific. So parang ganito yan. Pag bin-breakdown mo yung kotse, for example, magkano yung kotse? Let's say 1 million. Gusto mo ma-hit in 2 years, that's 24 months. I-divide mo yon monthly. Magkano dapat monthly na nasi-save mo, kinikita mo, para in 2 years, makakabili ka na.
1 million worth ng kotse. For example, you want to save 100,000. Pwede mo i-breakdown na every week 5,000 dapat. So in a matter of how many weeks, in a matter of 20 weeks, meron ka ng 100,000 na naipon. So ganun siya. Meron ka mga maliliit na goal na parang patikim ba. Wala ka pa dun sa 100,000 na goal mo, pero natikman mo yung 5,000, sunod 10,000, tapos 15,000, parang nagle-level up ka, di ba? So nakaka-excite yun. Then of course, sa business, importante na nakikita mo, bago mo isipin yung kotse, yung milyon, yung savings, yung travel and all, susundan mo ngayon yung Diamonds Achievement Card natin. Simulan mo sa Ruby, Emerald, Diamond. So, yan yung membership rank natin. Ang Ruby, pwede kang kumita ng 2.2 million to 4.05 million pesos per month. Ang Emerald, meron kang 4.5 million to 6.3 million pesos per month. And ang Diamond member natin, 6.7 million potential income every month. Then of course, Diamante, Blue Diamond, Red Diamond, hanggang marating mo yung Crown Diamond dahil ang susunod na step na doon ay Millionaires Club. Then of course, here, makikita mo yung mga awards na dinidiscuss sa atin ng mga coach natin, like Best Director, Top Earner. Ayan. So, nandyan yan, no? Magpapaset ka ngayon ng goal sa coach mo. So, Consumers Club, Top Uni Level, dyan lahat yan. So, alam mo na yung award system, susundan mo ngayon yun, aakatin mo yun. Plan your first step. Sabi dito ni Lao Tzu, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Tama yun. Kung nakikita nyo po kami ngayon na nagda-drive na ng pangarap naming kotse, nakatira sa pangarap naming bahay, nakapag-travel abroad, nakapag-travel sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lahat po kami nagsimula sa unang hakbang din na ano yun, nagsulat ng pangarap. Okay? So, sulat mo. Then, of course, sisimulan mo ng trabahuhin. Nandyan yung ating mga daily success habits. So, again, keep going. Working towards our goals can sometimes be difficult and frustrating. So, we need to persevere. Mahirap po ba yumaman? Yes. Kasi kung madali, sana lahat mayaman na. Mahirap umasenso? Yes. Pero worth it sa bandang dulo. Alam nyo kung bakit? Kasi mas lalong mahirap ang maging mahirap. Lagi nyo tatandaan yun. And of course, this is something that will push you to be better every single day. So you need to celebrate small wins. Diba? When you reach your goal, take time to enjoy it and take those people that help you. So, after that, pag na-hit mo na yung goal mo, ano na yung susunod? So, you keep on leveling up sa buhay natin. Di po pwedeng, okay na ako dito, sakto na ako dito. Tandaan nyo to, when you stop growing, you start dying. Ulitin ko, when you stop growing, you will start dying. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang paglago. So, a dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action becomes reality. So, mula dun sa pangarap ng isip at puso mo, pag hindi mo sinulat yan, mananatiling ilusyon. Pero pag sinulat mo, magiging goal na. At once yung goal mo, binigyan mo na ng plano, no? Nag-step by step ka na. Yung plano na yon, inaksyonan mo na, magiging reality na. Magugulat ka, gigising ka isang araw, yung pangarap mo na sa harap na ng bahay mo. So, set a financial goal, target income goal. Ako, ganito ko lang kasimpleng ginagawa yan. Ano bang gusto ko ma-achieve for the next 6 months? Pag long term naman, ano bang gusto ko ma-achieve for the next 1 year? Magkano ba yung gusto mong maipon, kitain, magkano yung gusto mong pumasok na income sa'yo for the next 6 months to 1 year? Okay? So, short-term goal, pwedeng ganito, 150,000. So, pwedeng sa 150,000 mo, maglalaan ka ng after 6 months, i-date mo yung family mo, di ba? Papakainin mo sila. Sa self mo, of course, sa business, i-date mo yung ibang partners mo. Yan. Of course, may expenses tayo dyan and all. So, ganyan. Yung long-term goal naman, ano yung mga gusto mong mangyari? No? Sa health, travel, finances mo, relationship, career, spiritual, intellectual goals mo. You will create a new habit sa buhay mo. Kung pwede mag-enroll ka ng badminton and swimming, gusto mo makapag-travel sa Hong Kong and South Korea,
financial, gusto mo makaipon ng 300,000 by March, family travel, top earner international, daily devotions, and read books and workshops. So, lagi nyo tatandaan, ang daily success habits natin, ganito lang itsura niyan. If you're a business person, kailangan nalalaman ng tao yung negosyo mo. If ikaw ay negosyante, kailangan nalalaman ng tao yung negosyo mo. So, you need to chat, you need to call 10 people, i-chat mo in the morning, iba pa yung tatawagan mo na 10, then sa hapon, sa gabi. Diba? 24/7, hustle, 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 hustle. Kailangan magsipag. Right? And the last but not the least, ito yung pinaka-summary nun. Write down all your expenses, compute based on the percentage. Diba? Yung mga expenses mo, yung mga gastusin mo. And then, i-add mo ngayon yung dreams mo doon sa total ng expenses mo. Yung susobra na dreams mo, pag-add mo ngayon yun yung magiging target income goal mo. So, for example, expenses mo, 20,000. Gusto mo makaipon ng 30,000 per month, 50,000 ang target income goal mo. So, once na natutunan nyo to, once na nakasanayan nyo to, I'm telling you, your life will be better. Your life will improve. Your life will change the direction papunta doon sa mas magandang buhay. Hindi madali, medyo mahirap, pero worth it sa bandang dulo. Kaya, ngayon pa lang, simulan mo na mag-set ng goals. God bless you, millionaires, and see you at the top. Live rich!